dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ganang isasagawang confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil dito pagpapasyahan kung itutuloy ang kaso o hindi. Ayon sa tagapagsalita ng ICC, titignan ng korte kung may malawakan o sistematikong atake sa taong bayan at kahit isang murder lamang daw maaaring ituring na crimes against humanity. Grabe, kahit isang murder pala, pwedeng ituring na crimes against humanity. Nako, delikado na si Digong, mga kababayan. Isang pagpatay lang pala, mga kababayan, pwede na daw ituring. Paano pa umaasa yung mga DDS na makakauwi ngayong araw, birthday ngayon ni Digong? Ngayon, may tanong lang ako, birthday naman ni Digong, ano ang message nyo? Ang message ko, ang message ko ay sana happy birthday kay Tatay Digong ng mga DDS. Ang wish ko sa iyo, sana diyan ka na abutan ni Kalawit. Talaga. Kayo, anong message nyo kay Digong, mga kababayan? Ano ang message ninyo? Sige, comment nyo naman. Talaga. Tuloy. Nakatutok si Marie Zumali. Sa Setyembre nakaschedule ang hearing para sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. September pa, maliwanag. Hindi makakauwi si Digong September pa makakauwi yung tatay ninyo na nakakulong. Saan? Sa The Hague, mga kababayan. Si May Mew. Thank you naman Thank you. Thank you sa lahat ng natin mga bagong subscriber. Tuloy. Murder as a crime against humanity. Pero gumugulong na ngayon ang paghahanda ng depensa at ng prosekusyon. Yan, gumugulong na. Naghahanda na ang prosekusyon at yung depensa. Sino ang depensa? Yung mga abogado ni Digong. Sino ang prosekusyon? Yung mga abogado ng mga nagdidemanda. Sabi ng tagapagsalita ng International Criminal Court na si Dr. Fadial Abdallah, sa mangyayari sa hearing ibabase ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung ibabasura ang kaso o idediretso sa paglilitis. Sigurado na yan, ididiretso yan mga kababayan. Paano ko nasabi? Isang pagpatay lang pala Pwede na nilang idiretso yung kaso na yan Dito mga kababayan, pwede na nilang idiretso. Ngayon, kung sa September magagaling tong abogado ni Digong at talagang nagawa nila ng paraan na si Digong mapawalang sala o mapatunayan nila na walang probable cause yung kanyang mga kaso, pwede na yung pauwiin para happy-happy na naman ang mga DDS. Pero ngayon, ang gawin ninyo, imbis na kayo nagse-celebrate ng birthday niya, mag-celebrate muna kayo ng mahal na araw. Bakit naman mahal na araw, boss? Birthday nga. Paano ba naman yung mga yan? Puro emosyon pinapagana yan. Dito ba? Puro emosyon. Anong mangyayari doon? Nakakaisip sila ng mga radikal na desisyon. Dahil sa kanilang emosyon, mga kababayan, ang nagiging desisyon na nila ay puro mga imposible. Yung bang mga hindi mo na maunawaan kung saan pa nang gagaling. Kasi nga, tulad ng mga sinasabi ko, hinahayaan nila na yung kanilang mga kababayan, yung kanilang mga emosyon ang nagdidesisyon para sa kanila. Diba? Ano nangyari? Tuloy. The prosecutor will be presenting certain amount of evidence on which he intends to rely for the purpose of the confirmation of the charges, and in which the defense can actually be presenting counter evidence. And also, the lawyers representing the victims will be able to make their observations. Yan. Kita nyo, magpapalitan na sila, mga kababayan ng ng mga ebidensya, magpupunta si defense, si taga-usig, mga kababayan, maglalaban-laban, kaya abangan na natin yan. Ano sabi ni Kainara, Mike, reasonable ground
Ay, oo nga pala, sorry naman. Oo, fiscal pala yun. Eh, kasi iniisip ko yung mga kaso sa may RTC. Sorry naman, oo. Reasonable ground. Sabi ko sa inyo, magaling to si Kainaro eh. Kaya nga pinapasubscribe ko to eh. Ito na, tuloy. Tuloy. Maaaring 3 araw lamang tatagal ang hearing kaya malamang hindi maiharap ng magkabilang panig ang lahat ng kanilang alas. Kaya dapat piliin ang prosekusyon ng mga pinakamatitibay na ebidensya para panindigan ang kaso laban kay Duterte na sistematiko umanong pag-atake sa kanyang war on drugs na ikinamatay ng mga biktima. Pwedeng magharap ng mga testigo ang magkabilang panig at maaari silang isailalim sa cross-examination. Kaya posibleng magkaroon ng pagkakataong makaharap ni Duterte ang mga witness. Yan ang maganda dyan, abangan natin. Sapagkat mga kababayan, magtatagpo-tagpo na yung mga mag-aamo. Diba? Magtatagpo-tagpo na yung mga mag-aamo. Sino yun? Si Matobato, si Las Cañas, at yung iba pa, baka mamaya si Garma dumating pa eh. Diba? Eto na. Pasok. Sige, mag-iyakan lang kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Not all witnesses are victims. Actually, totoo naman, mga kababayan. Hindi daw lahat, ito malupit, mga kababayan. Hindi lahat ng witness ay mga biktima. Naku po! Parang nakikinig-kinit ako na mga kababayan na ang mga magiging witness dyan ay sila Matobato talaga. Sabi hindi lahat ng witness ay yung mga biktima. Patay na, mga kababayan. Yari na si Digong dito. Yari na! Yung mismong mga inutusan niya na pumatay ng mga ng biniktima nila, mga kababayan, yun mismo yung magpapakita. Ako yun yung aking nakikinikinita. Opo kasi mga kababayan, sabi niya ulitin natin. Mga witness. not all witnesses are victims. Kita nyo? Di ba? Sa amin na pro-victim. Naku, grabe. Sa amin na pro-victim, solid ang evidence ng prosecution. Lalo na yung admission mismo ni Duterte sa video. At congressional hearing. Naku, yun na nga, Kainaro. Gagamitin daw nila Gagamitin daw nila yan bilang ebidensya yung mga video na yan. Yung galing mismo sa bunganga niya. Kababayan. Ano na kaya mangyayari? Sigurado na nga yung ating sinasabi na si Digong, dyan na nga aabutan ng kalawit. Sino ba yung may kalawit, mga kababayan? Yung may hoodie na kulay itim, na hindi nakikita yung muka, tapos merong kalawit na dala-dala. Doon na siya, doon na sila magkikitang dalawa sa kwarto niya mismo. Sasabihin kaya ni Digong, "Hoy, hindi tayo talo." Sasabihin niya kaya yon? Pagka karet ba yun? Karet kalawit. Yun na yung pares lang yun. Sasabihin kaya ni Digong pag nagpakita na sa kanya, yung naka-hoodie ng itim na hindi nakikita yung mukha, tapos may karet na dala. O sige, karet. Ano kaya sasabihin ni Digong? Teka muna. Hindi tayo talo. Nasa iisang panig lang tayo. Kaya yan, mga kababayan. Sana makuhanan ng CCTV. Ay, nako. Mga kababayan, minsan comedy talaga to si Digong no? Comedy. Sige, tuloy. Actually, most of the witnesses are not victims. And not all the victims are witnesses. Actually, very limited number of victims would be called to be a witness. Limited lang pala. Hindi na kailangan na ipatawag lahat yung biktima, mga kababayan. So, parang mas marami dito ay yung mga mismong pumatay. Tingin ko yung mga nautusan, yung mga mismong nandoon sa nangyaring krimen. Kaya tama si Kainaro, mga kababayan. Matibay ang ebidensya. Iko-connecta yung mga sinasabi ni Digong at sinasabi ng mga witness. So, ang total nun, si Digong hindi na makakaalis. Kaya yung mga DDS, huwag na kayong umasa.
Oo, wag na kayong umasa. O, sige, tuloy. And normally, most of the victims will be represented by a lawyer. Kita nyo? Normally, yun pala yun, ang kanilang mga ginagawa dyan. Ang nagpe-presenta, mga kababayan, yung mga abogado na. Hindi na ho yung mga biktima. Hindi lahat kailangan pumunta pa. Grabe. Wala na ito, mga kababayan. Kaya siguro alam naman ni Sarah na hindi na makakaalis kailanman itong kanyang ama sa dahig. Kaya sa mga nangangarap, kulong, ikaw, gusto mong ituloy ang laban, tuloy mo lang. Pero si Digong, nandoon na lang yan. Konting panahon na lang, kita mo makakalimutan. Makakalimutan na ho yan. Nagagalit na si Pachuchay, mga kababayan, baka naman pwede pagbigyan nyo na yan. Oo, sabi ni Pachuchay, 1.1 okay pa lang daw yung nagla-likes. Tapos, ay naku, magli-5,000 na tayo, magsa-10,000 na nga eh. Oo, baka naman, oo. Isang like naman dyan, mga kababayan. Parang medyo ganaganahan naman ako, di ba? Udas na gunggong. Tuloy. Very few instances, the judges allowed one or two of the victims to come in person and tell their stories. But Patay, mga kababayan. Kahit isa, dalawa lang ang pumunta, mga kababayan, pwede na pala yun. Di ba ang dami nga ng sinampa dyan, ang daming mga biktima, parang nasa 40 yata. Tapos, mga kababayan, pwedeng ang dumalo lang ay isa, dalawa, pwede na. Ang mga di mag-likes ay DDS. Mga DDS ba yan? Okay lang yan. Kayo talaga, ginagalit nyo ako, Sabi rito, mga DDS pala yan eh. Mga DDS, palatastas mo na. DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Basta DDS mangmang. Mangmang, DDS mangmang. DDS mangmang. Ayan si Kuyang Romel naman eh. Napang-asar talaga to. Mag-like na kayo para hindi kayo inaasar ni Kuya Romel, ha? Mag-like na kayo para hindi kayo inaasar nito. Tuloy. accuse someone. They are there to present their point of view, their observations, and their stories to the judges. The accusation is done by the prosecutor, and the witnesses are called by the parties, either the prosecution or the defense. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. At maaaring magtagal ito ng hanggang 3 araw. Pero may panibagong hanggang 60 araw ang hihintayin bago makapaglabas ang korte ng kanilang desisyon kung tutuloy ba sa trial stage o hindi ang kanyang kaso. Patay. Lalong patagal pa ng patagal yung pinapanalangin nila na makauwi na, mga kababayan, lalong tumatagal. Kasi kayo manahimik lang kasi kayo. Hayaan na lang natin sila. Manood na lang tayo. Habang pinapanood natin si Digong na parang nanginginig-nginig pa, akala mo malalagutan ng hininga, habang tinatanong siya ng mga hurado diyan sa ICC, i-enjoy na lang natin 'yan. Di ba mga kababayan? Kaysa dakdak tayo ng dakdak, o di enjoy na lang natin habang nakikita natin si Duterte na sumasagot na, I'm Rodrigo Duterte. Gumaganon ba? Hindi mo alam kung nanginginig yung itlog o yung boses. Alam niya, tatapang-tapang, hinangaan nyo yung isang matanda na matapang. Tapos makikita nyo, ganun lang. Nakakadismaya, no? Diba? Dapat pinakita niya yung pagmumura niya doon. Sabihin niya, na. Madaliin nyo na. Huwag nyo lang patagalin. Hatulan nyo na ako ngayon. Ganun dapat, yung asta niya sa Senado tsaka sa Kongreso. Ayun na! Huwag na natin itong para abutin ng September. Oo! Ngayong araw na to, hatulan niyo na ako. Sige na! Sana ganun,
Sana ganun yung inasta ni Digong, no? Siguro bilib na bilib ako. Sasabihin ko, mga kababayan, ang tapang talaga ni Digong. Oh, di ba? Eh kaso hindi naman ganun yung nangyari, mga kababayan, nagpapaawa. Kulang na lang, mga kababayan. Kulang na lang, mga kababayan, maihi eh. O baka naihi talaga. No? Halatang takot na takot eh. Walang yan. Takot na takot si Digong. Oo. Leia, Takahashi, thank you naman. Tuloy. To 60 days. It can be shorter, but the judges have to issue their decisions in a maximum of 60 days after the closure of this process of confirmation of charges hearing, and eventually after the written observation, if there are requests for written observations. Ang desisyon maaari pang iapela sa appeals chamber. Sa kaso laban kay Duterte, tinukoy ang pagpaslang umano sa di bababa sa 19 na individual sa kamay ng Davao Death Squad. Anak ko, 19 pala. Sorry naman sa 40. 19. Oo, yung mga tinukoy dito na mga pinatay. O, tuloy. At di bababa sa 24 na individual sa kamay ng mga alagad ng batas. Nako. So if Galing sa mga pulis yun, ha? Alagad ng batas, eh. O, Davao Death Squad. O, ilan yun? Marami. Sa mga alagad ng batas, sa mga pulis mismo, marami din. Eh, kailangan lang nila, mga kababayan, isa lang mamatay, pwede na daw palang magtuloy-tuloy yung kaso. Eh, paano yun? Mga DDS, ano pa inaasahan nyo? Isa lang yun, ha? Parang nagsampa kayo ng maraming counts, pero ang pumasa sa piskalya, eh, mga 3 lang. Di ba, mga kababayan? Parang ganun eh. Parang ganun. Tuloy. there is a plan that involves a widespread or systematic recurrent attack against civilian population, even one murder may be considered a crime against humanity. Yun! Kita nyo, isa lang. Isang pagpatay lang, mga kababayan, eh, ikukonsidera na ng ICC na ano yan, ha? Crimes against humanity. Grabe. Ibang klase. Paano na mga DDA? Na mahal namin. Paano na yun? Isa lang daw pwede na eh. Oo. Eh yung pa kayang napakarami. Di ba? Napakarami nun. Wala na talagang pag-asa si Digong. Oo. Wala na. Oo. Alam nyo ba, kanina nagsusumbong yung isang vlogger. Sabi niya, nireport yung aking page. O, bakit, Kako? Bakit nireport? Ewan ko ba? O, sino nag-report? Puro mga Bisaya. Ano pa aasahan mo? Siyempre nasasaktan sila sa kapwa Bisaya. Normal lang yun. Hindi na ako makapag-content. Hindi ko na masabi yung aking mga opinion, pananaw. Eh di gumawa ka uli ng bago. Ganun lang yun, di ba? Annabelle, buti pa si Annabelle, di ba? Ako rin Bisaya. Hindi po ako purong Ilocano. Ang tatay ko po ay isang Bisaya. Opo, ha? Kaya mga kababayan, hindi naman porke Ilocano, hindi naman porke Bisaya, kung ano pa man yung inyong mga lahi na Pilipino, eh, papanig na kayo kay Pangulong Bongbong at papanig na rin kayo kay Digong. Tandaan nyo mga kababayan, may mga ilan ding Ilocano tulad ng pulis na nag-viral. Ilocano yun. Diba? Ilocano yun. Pero sinusuporta niya si Digong. Kayo, mga ganun din. Marami rin Bisaya rito na malinaw din ang kaisipan na hindi buang tulad nun na sumusuporta naman kay Pangulong Bongbong. Diba? Kami rin, Bisaya at Ilocano, kaya ang tawag sa atin, Bisakol. Tawag sa atin, mga kababayan, Bisakol. Tuloy. Bago ang September 23, sinabi ni Dr. El Abdallah na maaaring magpatawag ng hearing ang pre-trial chamber kung may kailangang pag-usapang procedural matters. Maaari rin itong magpatawag ng pagdinig para talakayin ang kahilingan ng kampo ni Duterte para sa interim release sakaling mag-file ang depensa nito. Kita nyo, pinagbibigyan pa kayo. Yung inyong panawagan, yung kagustuhan ninyo, yung apilan ninyo na
mabigyan ng interim release itong si Digong, abay pag-uusapan. Tapos sasabihin nyo, ginigipit siya. Kawawa naman. Dito ba mga kababayan? Di ba? Sabi ni Albert Garcia, sa tama lang, dapat pumanig, hindi siya magnanakaw. Ayun na nga. Sabi mo nga. Diba? Our beloved Boss Mike.